Dati akong naniniwala na ang pag-ibig ay isang bagay na sagrado, isang ugnayan na hinuhubog ng tiwala, respeto at katapatan. Pero mali pala ako. May mga tao palang magaling magtago ng mga lihim sa likod ng mga ngiti, mga yakap, at mga salitang punong-puno ng pangako. At sa isang iglap, lahat ng iyon ay nawasak sa harapan ko. Nakilala ko si Clara sa isang art exhibit sa Makati. Siya ang tipo ng babaeng hindi mo basta matatawaran, mahinhin ang galaw, pero may kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang presensya. Magaling siyang makipag-usap at ilang minuto pa lang kaming nagkikita, parang kilalang kilala na niya ako. Sa tuwing tumatawa siya, parang may musika sa paligid. Hindi ko alam kung bakit, pero agad akong nahulog. Sa kabilang banda, si Leira naman ay ang babaeng sumalubong sa akin sa gitna ng ulan. Literal, nagkabanggaan kami sa isang coffee shop sa Quezon City. Pareho kaming nagmamadali at parehong basang-basa. Pero imbes na magalit, tumawa lang siya. Mukhang pareho tayong malas ngayong araw, sabi niya, sabay abot ng tissue para punasan ang aking muka. Sa kanyang mga mata, may apoy na hindi ko maipaliwanag. Siya ang tipo ng babaeng walang takot, palaban, matapang, at alam kung ano ang gusto niya. Hindi ko sinasadya, pero pinagsabay ko sila. Hindi dahil sa gusto kong maglaro o manloko, pero dahil hindi ko alam kung sino ang pipiliin. Si Clara ang tahimik na gabi na nagbibigay ng kapanatagan, habang si Lyra ang bagyong sumisira sa lahat pero nagbibigay ng kakaibang sigla. Sa simula, akala ko kaya kong kontrolin ang sitwasyon. Hindi sila magkakilala, magkaibang mundo ang ginagalawan nila at halos magkaibang oras ang pinupuntahan ko para makasama sila. Walang nakakaalam, pero ang hindi ko alam, ako pala ang nilalaro. Ako pala ang biktima. Isang gabi, nagpasya akong dumalaw kay Clara. Nagluto siya ng pasta at nagbukas ng bote ng alak. Masyado kayatang abala sa trabaho nitong mga nakaraang araw, sabi niya habang hinahalo ang sauce sa kawali. Tumango lang ako at sinabing, oo, medyo maraming deadlines. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba sa gabing iyon. Parang may bigat sa hangin pero hindi ko mawari kung ano. Nang matapos ang hapunan, tumingin siya sa akin, diretso sa mata. May tanong ako, sabi niya, ang boses niya seryoso. May iba ka bang babaeng nakikita bukod sa akin? Halos mahulog ang puso ko sa kaba. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Wala namang alam si Clara tungkol kay Lyra, pero bakit bigla siyang nagtatanong ng ganito? Ano bang ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na inaayos ang sarili. Ngumiti siya, pero hindi iyon ang nangiti na kilala ko. Wala naman, curious lang. Kinabukasan lumipat ako sa mundo ni Lyra. Nagkita kami sa isang bar sa BGC at tulad ng dati, puno siya ng enerhiya. Ang tagal mong hindi nagparamdam, reklamo niya, sabay yakap sa akin. Akala ko nakalimutan mo na ako. Busy lang sa trabaho, sagot ko, pero sa totoo lang, iniisip ko pa rin ang tanong ni Clara. Sa gitna ng ingay ng musika at ilaw sa bar, naramdaman ko ang kamay ni Lyra sa braso ko. Pero ngayon, kasama mo na ako, sabi niya, sabay kindat. Habang nag-uusap kami, may kakaiba rin sa kanya. Hindi ko alam kung paranoia lang ba ito o totoo, pero parang may tinatago si Lyra. Tila may mga pagkakataon na nagiging masyado siyang tahimik, na para bang nag-iisip ng malalim. Sa kabila ng kanyang pagiging masayahin, may mga sandali na parang may lungkot sa kanyang mga mata. Lumipas ang ilang linggo at patuloy kong pinagsabay ang dalawa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitindi ang guilt na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanilang dalawa ang totoo, pero alam kong hindi ko na kayang itago ito ng matagal. Hanggang sa isang araw, nagpasya akong magtapat kay Clara. Tinawagan ko siya at sinabing magkita kami sa isang restaurant. Dumating siya na nakasuot ng kanyang paboritong floral dress, ang buhok niya nakalugay, at ang ngiti niya kasing liwanag ng araw. Pero nang umupo kami,
Naramdaman ko agad ang tensyon. May sasabihin ako sa'yo, sabi ko, sabay bitaw ng malalim na hininga. May isang bagay akong tinatago at alam kong mali ito. Tumango siya pero hindi siya nagsalita. Hinawakan niya ang baso ng tubig sa harapan niya pero hindi siya uminom. Clara, may iba akong nakikita bukod sa'yo. Hindi ko ito sinasadya pero bago pa man ako matapos, ngumiti siya. Pero hindi iyon ang nangiti ng isang taong nasaktan. Hindi iyon ang nangiti ng isang taong nagulat. Ang ngiti niya ay parang nangiti ng isang taong matagal nang alam ang totoo. Si Lyra? Tanong niya, diretso at malamig. Halos hindi ako makahinga. Paano mo nalaman? Napabuntong hininga si Clara at tumingin sa akin. Ang mga mata niya puno ng lungkot at pagkadismaya. Alam ko na matagal na. Hindi mo ba napansin? Pareho kaming laging may oras para sa'yo. Pareho kaming hindi nagtatanong ng masyadong personal. Hindi mo ba naisip na may koneksyon kami? Bago ko pa masagot, biglang nagring ang telepono ni Clara. Tumayo siya, kinuha ang kanyang bag at tumingin sa akin. Mag-usap tayo ulit kapag handa ka na, pero ngayon may kailangan akong puntahan. Habang papalayo siya, tumingin ako sa kanyang telepono na nasa mesa. Naka-flash ang pangalan ng tumatawag. Lyra, sa gabing iyon, umuwi ako sa bahay na pagod, ngunit masaya. Si Mia ang kasama ko buong araw. Siya ang babaeng matagal ko nang nililigawan. Sa wakas, pumayag siyang makipag-date sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko habang iniisip ang mga ngiti niya, ang mga mata niyang mapungay, ang lambing ng kanyang boses. Sa tingin ko, unti-unti na kaming nagkakaroon ng koneksyon. Tila ba siya ang babaeng matagal ko nang hinihintay. Pumasok ako sa apartment ko at mabilis na tinanggal ang aking sapatos. Nagulat ako nang makita ang dining table na puno ng pagkain. Si Ella, ang babaeng matagal ko nang karelasyon, ay nakaupo roon at nakangiti. "Surprise!" sabi niya, sabay lapit sa akin at yakap ng mahigpit. "Anong meron?" Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko inaasahan na naroon siya. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag kung sakaling may makahalata sa akin. Ang totoo, si Ella ang matagal ko nang kasama, pero nitong mga nakaraang buwan, unti-unti akong nahulog kay Mia. Hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko rin alam kung paano ito maitatama. Wala lang. Gusto lang kitang sorpresahin. Alam kong pagod ka sa trabaho, kaya naisip kong magluto para sa'yo. Sagot niya habang hinila ako papunta sa mesa. Nakangiti siya, tila walang ideya sa kung anong nangyayari sa loob ng isip ko. Habang kumakain kami, pilit kong iniiwasang magpakita ng kahit anong bahid ng pagkabalisa. Tinatanong niya ako tungkol sa araw ko, kung anong ginawa ko, kung sino ang mga kasama ko. Pinilit kong maging kalmado sa bawat sagot. Wala naman, trabaho lang, tapos dumaan sa mall saglit. Sagot ko, iniwasang banggitin si Mia. Pero sa bawat tanong niya, parang lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Ella na magpapahinga sa kwarto. Naiwan akong mag-isa sa sala. Doon ko naisip ang kalituhan ko. Dalawang babae ang nasa buhay ko ngayon, si Mia na tila bagong simula para sa akin at si Ella na matagal ko nang kasama. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Ang mas masahol pa, wala ni isa sa kanila ang may alam tungkol sa isa't isa. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Nagpasya akong tawagan si Mia para magpasalamat sa oras na ibinigay niya sa akin kahapon. Nag-usap kami ng ilang minuto at sa bawat salitang binibitawan niya, ramdam ko ang saya sa kanyang boses. Salamat sa kahapon, ang saya ko talaga, sabi niya at tila ba naramdaman ko ang kanyang ngiti kahit nasa kabilang linya lamang siya. Pagkatapos kong makipag-usap kay Mia, bumalik ako sa kwarto kung saan natutulog si Ella. Nakahiga siya, mahimbing ang tulog at tila ba walang problema sa mundo. Tinitigan ko siya.
Alam kong mahal ko siya, pero bakit tila ba nag-iba ang nararamdaman ko? Bakit tila ba may puwang sa pagitan naming dalawa? Lumipas ang ilang araw, naging mas komplikado ang lahat. Pinipilit kong balansehin ang oras ko para sa dalawang babae. Hinahatid ko si Ella sa opisina sa umaga, habang si Mia naman ang kasama ko tuwing gabi. May mga pagkakataong halos magkasabay silang mag-text sa akin at pinipilit kong huwag magkamali sa pagsagot. Pero unti-unti nararamdaman kong parang nilalamon na ako ng sarili kong kasinungalingan. Isang gabi, nagpasya akong sunduin si Mia sa opisina. Habang naghihintay ako sa labas, nakita ko siyang papalapit. Nakangiti siya, suot ang paborito niyang pulang bestida. Ang aga mo naman, biro niya, sabay yakap sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko sa tuwing kasama ko siya. Pero sa likod ng saya na iyon, naroon ang bigat ng konsensya ko. Pagkatapos naming maghapunan, nagpaalam ako sa kanya. Pauwi na ako nang biglang tumawag si Ella. "Nasaan ka?" Tanong niya. Ang tono ng boses niya ay tila may halong pag-aalala. "Pauwi na. Dumaan lang ako sa kaibigan." Sagot ko, pilit na itinatago ang kaba. Hindi siya sumagot agad. Narinig ko ang malalim na paghinga niya bago niya sinabi, "Kailangan nating mag-usap." Pagdating ko sa bahay, naroon siya sa sala. Nakaupo siya, nakayuko, at tila ba may iniisip na malalim. Lumapit ako sa kanya, pero bago pa ako makapagsalita, tumingin siya sa akin. "May kailangang sabihin ka ba sa akin?" Tanong niya, diretso ang tingin sa akin. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko, pilit na iniwasan ang diretsahang sagot. Pero tila ba alam na niya ang sagot bago pa man ako magsalita. Tumayo siya, humakbang palapit sa akin at iniabot ang kanyang telepono. Sa screen nito, naroon ang isang litrato. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa kanya, pero malinaw ang imahe. Ako, kasama si Mia, hawak ang kamay niya habang naglalakad sa park. Pakiramdam ko, tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Ang bawat pintig ng puso ko ay parang bomba na malapit ng sumabog. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng litrato. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Pero sa tingin niya, alam kong hindi na ako makakatakas. "Alam ko na ang lahat," sabi niya. Ang boses niya ay malamig at puno ng sakit. Pero hindi lang ikaw ang may sikreto. Itinaas niya ang telepono at pinindot ang screen. Lumitaw ang isang video. Sa video, nakita ko si Ella kasama ang isang lalaki na kayakap sa isa't isa, masaya. Sa sandaling iyon, parang nabaliktad ang mundo ko. Hindi lang pala ako ang may nililihim. Hindi lang pala ako ang nagtataksil. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi, pawisan ang likod at mabigat ang dibdib. Hindi ko mawari kung panaginip lang ba ang naramdaman ko o kung may dumaan na multo sa mismong silid ko. Sa gitna ng dilim, tumingin ako sa relo sa tabi ng kama. 3:00 ng madaling araw. Palaging sinasabi sa mga kwento na ito ang oras kung kailan gumagala ang masasamang espiritu. Ngunit sa pagkakataong ito, ang demonyo ay wala sa labas. Nasa loob siya ng puso ko. Hindi ko na kayang magpanggap. Ang mga hinala, ang mga tanong na hindi ko masagot, ang mga kakaibang kilos ni Mia at ni Erica. Lahat ng ito ay unti-unting gumapang sa utak ko, tulad ng usok na sumisingit sa bawat siwang ng bahay. Simula noong araw na nakita ko ang bracelet ni Mia sa bag ni Erica, hindi na ako mapakali. Hindi ko sinabi kay Mia, hindi ko rin hinarap si Erica. Pero sa bawat oras na kasama ko sila, parang may mga matang nakatingin sa akin, nagmamatyag, nagtatanong. Kinabukasan, nagpasya akong kumilos. Ayoko nang maging bulag. Gusto kong malaman ang totoo kahit masakit. Sinimulan ko ang araw na parang normal, ngunit sa loob ko, punong-puno ako ng tensyon. Nag-text ako kay Mia, "May dinner tayo mamaya. Gusto kita makausap." Sumagot siya agad ng, "Sure?" Excited na ako. Pero hindi ko naramdaman ang excitement na iyon.
Sa halip, naramdaman ko ang lamig ng mga salitang walang laman. Sa parehong araw, nag-text din ako kay Erica. Pwede ba kitang samahan sa trabaho? May kailangan lang akong itanong. Nagulat ako nang pumayag siya agad. Hindi siya nagtanong kung bakit. Sa totoo lang, parang inaasahan niya na ang pag-uusap na ito. Ang lalim ng kanyang, okay, kita tayo sa coffee shop malapit sa opisina. Ang dinner kay Mia ay simple lang. Nagpunta kami sa paborito naming restaurant na may dim lighting at malamig na musika. Habang kumakain, pinagmamasdan ko siya. Napakaganda niya, tulad ng lagi. Ngunit sa ilalim ng kanyang ngiti, parang may bahagyang tensyon. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Mia, may tanong ako sa'yo. May napansin lang ako. Tumigil siya sa pagnguya. Ano yon? Tanong niya, pero iba ang tono ng boses. Boses na may halong kaba. Hinugot ko mula sa bulsa ang bracelet na nakita ko sa bag ni Erica. Ito ba ang bracelet mo? Tanong ko, diretso, walang paligoy-ligoy. Nanlaki ang mata niya, hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa bracelet na parang may alaalang bumalik bigla. Oo, sa akin yan. Bakit nasa'yo? Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ito napunta sa akin. Pero nakita ko ito sa bag ni Erica. Pinagmasdan ko ang reaksyon niya, hindi siya umimik. Napatingin siya sa paligid, parang naghahanap ng sagot sa kawalan. Mia, dagdag ko, ano bang nangyayari? May hindi ba ako alam? Tumayo siya bigla. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo, pero hindi ko alam kung bakit nasa kanya yan. Siguro nagkamali ka lang nang nakita. Kinuha niya ang bracelet mula sa kamay ko at mabilis na umalis ng restaurant. Naiwan akong tulala, hindi alam kung susundan ko ba siya o hindi. Kinabukasan, sumunod ako sa plano ko kay Erica. Sa coffee shop, simple lang ang usapan namin sa simula. Kumustahan, trabaho, mga bagay na tila normal. Pero hindi ako pwedeng magpanggap na okay lang na hindi ko itanong ang tanong na bumabagabag sa akin. Erica, may tanong ako. Matalim ang tingin niya sa akin. Parang alam na niya kung ano ang sasabihin ko. Sige, ano yon? May nakita ako sa bag mo noong isang araw. Bracelet ni Mia. Bakit nasa iyo yon? Diretso kong sinabi, tulad ng ginawa ko kay Mia. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, umupo siya ng mas tuwid, parang naghahanda sa pagsagot. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang humigpit ang dibdib ko sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Mia at ako. May koneksyon kami na hindi mo alam. Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Anong koneksyon? Erica, magsabi ka ng totoo. Tumayo siya, hinawakan ang balikat ko at tiningnan ako ng diretso sa mata. Hindi ko na kaya, kailangan mo nang malaman. Mahal kita, pero hindi lang ako ang nagmamahal sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bumagsak na bomba sa loob ko. Anong sinasabi mo? Mia at ako. Magkakilala kami bago ka pa dumating at sinadya namin na pareho ka naming makilala. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang sinabi niya. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Ang dalawang babaeng pinakamamahal ko, parehong niloko ako. Parehong naglaro ng puso ko. Bago ko pa siya masagot, tumunog ang cellphone niya. Tumingin siya sa screen at sa isang iglap, ang mukha niya ay parang nawala sa sarili. Kailangan ko nang umalis, sabi niya, parang nagmamadali. Iniwan niya ako sa coffee shop habang pilit kong iniintindi ang lahat ng narinig ko. Paglabas ko ng coffee shop, nagulantang ako. Sa kalsada nakita ko si Mia. Nakatingin siya kay Erica na naglalakad papunta sa kanya. Doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Nagyakapan sila, mahigpit, parang matagal silang hindi nagkita. At sa sandaling iyon, alam ko na. Klaro na ang lahat. Hindi ako biktima ng dalawang magkaibang babae. Ako ang biktima ng isang kwento na matagal nang pinagplanuhan. Ang gabi ay tahimik, pero sa loob ko, parang may bagyong humahagupit.
Nakatitig ako sa kisame ng kwarto, pilit tinuunawa ang mga piraso ng palaisip pang gumugulo sa akin. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero parang unti-unti ang mga bagay na dati kong binabaliwala ay nagiging kapansin-pansin. Ang mga text na tila laging may patlang, ang mga tawag na biglang pinutol, ang mga palusot na masyadong perpekto para maging totoo. Si Clara, ang babaeng minahal ko ng buong puso, at si Eliza, ang babaeng bumago sa pananaw ko sa pag-ibig. Pareho silang naging bahagi ng buhay ko. Pero bakit parang may mali? Noong isang linggo habang nasa coffee shop kami ni Clara, napansin ko ang isang bagay na hindi ko maalis sa isipan. Habang tumatawa siya sa isang kwentong hindi ko na maalala, bigla siyang tumingin sa telepono niya, ngumiti at mabilis na itinago ito. Hindi ko agad binigyan ng kahulugan iyon, pero nang umalis siya upang pumunta sa restroom, napansin kong may tumatawag sa kanya. Isang pangalan na hindi ko kilala. Leah, ang nakasulat. Ang pangalan ay hindi tumugma sa kahit sino sa mga kaibigan niyang nabanggit sa akin. Pagbalik niya sa mesa, ngumiti siya sa akin, parang walang nangyari. Pero ang pakiramdam ko, may nangyari. Binaliwala ko iyon, sinubukan kong itapon ng hinala sa likod ng isipan ko, pero hindi ko ito maalis. Kinabukasan, dumaan ako sa bahay ni Eliza. Siya ang babaeng laging nagdadala ng saya sa mga araw ko. Ang taong parang laging nagmumula sa isang pelikula. Misteryoso, mapang-akit, pero hindi ko lubos na makilala. Habang nakaupo kami sa sala niya, napansin ko ang isang pamilyar na bagay sa ibabaw ng lamesa. Isang scarf. Pareho ito ng scarf na nakita ko sa bahay ni Clara noong nakaraang linggo. Napansin siguro ni Eliza ang titig ko, kaya agad niyang kinuha ang scarf at itinabi sa drawer. Paborito ko yan, sabi niya, sabay ngiti. Pero ang nangiti niya, hindi ko alam kung totoo o pilit. Naging mas mapagmatyag ako sa mga sumunod na araw. Hindi ko sinasadya, pero parang nagsimula akong maghanap ng ebidensya. Mga marka ng koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Bawat galaw ni Clara at Eliza, bawat salita, bawat ngiti, sinubukan kong basahin. Pero sa kabila ng lahat, wala akong makitang konkretong sagot. Hanggang sa dumating ang Sabado. Nagpasya akong sorpresahin si Clara sa trabaho niya. Sinabi niya sa akin na mag-o-overtime siya, kaya inisip kong magdala ng dinner para sa kanya. Pagdating ko sa opisina, sinabi ng receptionist na nasa meeting room siya. Tahimik akong pumasok, dala ang pagkain, pero ang bumungad sa akin ay hindi ko inaasahan. Si Clara nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, nakikipag-usap sa isang babae, si Eliza. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo roon nang hindi bumagsak ang buong mundo ko. Ang tunog ng kanilang tawanan ay parang mga saksak sa puso ko. Hindi ko maintindihan. Bakit sila magkasama? Paano sila magkakilala? At bakit parang napakalapit nila sa isa't isa? Napansin nila ang presensya ko at huminto ang tawanan. Si Clara nagulat, si Eliza hindi maipinta ang muka. Oh, nandito ka pala, sabi ni Clara, pilit na ngumingiti. Hindi ko alam kung paano sasagot. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Nandito ka rin pala, Eliza, sabi ko, pilit na pinapanatili ang kalmado. Pero sa loob ko, parang may sumasabog. Ang mga mata ni Eliza may takot. Ang mga mata ni Clara may pagtataka. O baka alam na nila ang sagot at ako lang ang hindi. Sinubukan kong magpaliwanag, pero bago pa ako makapagsalita, tumayo si Eliza. Kailangan ko nang mauna, sabi niya, sabay kuha ng bag. Naglakad siya palabas, hindi man lang tumingin sa akin. Paglabas ni Eliza, tumingin si Clara sa akin. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, pero ang tono niya, hindi galit. Parang may halong kaba, hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Sino si Eliza sa'yo? Tanong ko, diretso, walang paligoy-ligoy. Tumahimik siya, parang may bumara sa lalamunan niya. Sa mga sandaling iyon, alam ko na. Hindi niya kailangang magsalita. Ang mga mata niya,
Ang kawalan ng sagot niya, iyon na ang sagot. Lumabas ako ng opisina. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas nang hindi bumagsak ang tuhod ko. Sa hallway nakita ko si Eliza nakatayo, parang may hinihintay. Nang makita niya ako, hindi siya kumilos. Nakatingin lang siya sa akin parang may gustong sabihin pero hindi niya mabigkas. Ikaw at si Clara, sabi ko pilit na inuunawa ang sitwasyon. Hindi siya sumagot, pero isang bagay ang napansin ko, ang scarf na suot niya. Pareho ito ng scarf na nakita ko sa bahay ni Clara. Pareho ito ng scarf na tinabi niya sa drawer. Pareho silang may scarf na iyon. Pareho silang nasa buhay ko. At pareho nila akong niloloko. Bago pa ako makapagtanong ulit, may narinig akong boses sa likuran ko. Akala ko ba aalis ka na, Eliza? Si Clara. Nakatingin sa amin pero ang mga mata niya hindi kay Eliza. Sa akin siya nakatingin at sa isang iglap naintindihan ko ang lahat. Hindi sila magkaibigan, hindi sila magkalaban, hindi sila magkaaway. Magkasabwat sila, magkasama nila akong ginawang laruan. At ako ang biktima. Pagkatapos ng gabing iyon sa bahay ni Mia, hindi mawala sa isip ko ang kakaibang ekspresyon sa mukha niya noong sinabi kong magpapahinga na ako. Para bang may hinanakit o pagkabahala, ngunit sinubukan kong huwag bigyang pansin iyon. Nasa gitna ako ng dalawang mundo, ang mundo ni Mia, ang babaeng punong-puno ng misteryo, at ang mundo ni Lila, ang babaeng tila perpekto sa kabaitan. Pareho silang espesyal sa akin at sa kabila ng kasalanan kong pinagsasabay sila, ni minsan ay hindi ko naramdaman na may mali sa ginagawa ko. Hindi ko alam na ang lahat ng iyon ay magbabago nang hindi ko inaasahan. Isang araw, tumawag si Lila. Masaya ang tono ng boses niya at sinabi niyang gusto niya akong sorpresahin. Huwag ka nang magtanong, sambit niya bago ibaba ang tawag. Wala akong ideya kung ano ang balak niya, ngunit natuwa ako sa pag-aakalang isang simpleng date lang ang iniisip niya. Si Lila ang tipo ng babae na nagbibigay ng init sa puso mo, ang nagpaparamdam na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Kinahapunan, nag-text si Mia. May kailangan akong sabihin sa'yo. Sa bahay ko na lang tayo mag-usap. May bigat ang mensahe niya at kahit gusto kong umiwas, hindi ko magawang balewalain. Palaging may paraan si Mia para hilahin ako sa kanya. Parang isang magnet, isang puwersang hindi ko kayang labanan. Nagdesisyon akong puntahan si Mia muna bago ang sorpresa ni Lila. Hindi ko alam kung bakit ko iyon ginawa, ngunit sa kabila ng mga tanong sa isip ko, mas nanaig ang pangamba na baka may problema. Pagdating ko sa bahay ni Mia, sinalubong niya ako ng isang ngiti. Pero hindi iyon ang nangiti na palagi niyang ibinibigay. May halong lungkot, may halong galit. Kailangan nating mag-usap. Sabi niya, sabay hila sa kamay ko papunta sa sala. Hindi pa man siya nagsisimula, ramdam ko na ang tensyon sa hangin. Ang mga mata niya, na dati puno ng sigla, ay tila nagbabaga sa galit na sinusubukang pigilan. Alam ko ang lahat, Mateo, bungad niya, isang pahayag na tila bomba ang bigat. Nagulat ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pilit na nilalaro ang mukha ko para magmukhang inosente, ngunit hindi niya ako tinantanan ng tingin. Huwag mo nang subukang magsinungaling, alam ko ang tungkol kay Lila. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Tumayo ako, naglakad-lakad, pilit binubuo ang mga salita sa isip ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita, dumukot siya ng isang bagay mula sa bag niya, isang envelope. Binuksan niya iyon at inihagis ang laman sa mesa. Mga larawan namin ni Lila. Magkasama kami sa iba't ibang lugar, sa parke, sa restaurant, sa sinehan. Hindi ko alam kung sino ang kumuha ng mga larawan, pero malinaw na matagal na itong pinaplano. Mia, hindi ito ang iniisip mo. Pilit kong paliwanag, ngunit tumawa siya, isang halakhak na puno ng sakit. Hindi? Mateo, huwag mo akong gawing tanga. 2 taon mo akong niloko.
2 taon mo kaming nilaro ni Lila. Alam kong hindi lang ako ang mahal mo. Sa puntong iyon, hindi ko na alam kung ano ang sasabihin. Tila nabalot ng malamig na hangin ang buong kwarto at ang katahimikan ay naging isang pag-aaway ng tingin. Ang mga mata ni Mia ay puno ng luha, ngunit hindi niya hinayaang bumagsak ang mga ito. Nanatili siyang matatag, tila isang mandirigmang hindi susuko. May isa pa akong tanong, Mateo, sabi niya, mas kalmado ngunit mas nakakatakot. Kung magpapasya ka ngayon, sino ang pipiliin mo? Ako o siya? Ang tanong niya ay parang patalim na tumagos sa dibdib ko. Paano mo pipiliin ang isa kapag pareho silang mahal mo? Ngunit sa kabila ng pagkalito, alam kong hindi ko na pwedeng takasan ng sitwasyon. Kailangang may mangyari. Kailangang may magtapos. Mia, ang nasabi ko lamang, ngunit bago ko pa mailahad ang susunod na salita, narinig ko ang tunog ng pintuan. Bumukas ito at tumambad sa akin si Lila. Hawak niya ang isang buket ng bulaklak at ang mukha niya ay puno ng saya. Surpresa! Sigaw ni Lila, ngunit ang saya sa mukha niya ay mabilis na napalitan ng pagtataka nang makita niya si Mia. Tumitig siya sa akin, tila nagtatanong. Tumitig din siya kay Mia at unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Ano ang nangyayari dito, Mateo? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng pagkabigla. Wala akong maisagot. Tumayo si Mia, hinarap si Lila at ibinagsak ang mga larawan sa harap niya. Ito ang nangyayari, sabi ni Mia. Ang lalaking mahal mo ay hindi lang ikaw ang mahal, 2 tayo. 2 tayong niloloko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang 2 babaeng pinakamahalaga sa buhay ko ay nasa harapan ko. Parehong nasaktan, parehong galit. Ang kwarto ay tila isang arena at ako ang dahilan ng kaguluhan. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang reaksyon ni Lila. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Sa halip, ngumiti siya, isang nangiti na mas nakakatakot kaysa sa galit ni Mia. Alam ko na ang lahat, Mia, sabi ni Lila at tumingin siya sa akin. Alam ko na ang lahat simula pa noong umpisa. Nagulat si Mia sa sinabi ni Lila, ngunit mas nagulat ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ang boses ko ay halos pabulong. Lumapit si Lila sa akin, inilapat ang kamay niya sa dibdib ko at tumingin siya sa mga mata ko, puno ng determinasyon. Alam ko ang ginagawa mo, Mateo. Alam ko ang tungkol kay Mia pero hindi ako nagsalita. Alam mo kung bakit? Dahil gusto kong makita kung hanggang saan mo kami maloloko. At ngayon, tapos na ang laro mo. Tumayo si Mia, galit na galit. Alam mo pero hinayaan mo? Bakit? Ngunit bago pa sumagot si Lila, biglang bumukas ang pintuan. Isang lalaki ang pumasok, isang taong hindi ko kilala. Porma pagpasok ko sa bahay, agad kong naramdaman ang kakaibang katahimikan. Parang may bumabalot na lamig sa paligid, kahit pa malamig ang simoy ng hangin sa labas. Ang mga ilaw ay nakabukas, ngunit tila madilim ang bawat sulok ng kwarto. Hindi ko maalis ang bigat sa dibdib ko. Parang may paparating na hindi magandang balita. Hinubad ko ang aking sapatos at isinabit ang aking jacket. Lumapit ako sa mesa kung saan nakapatong ang isang sulat, selyado at may pangalan ko. Sinubukan kong magpakalma. Nagpigil ako ng hininga habang dahan-dahang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay isang larawan, si Clara at si Irene magkasama. Sa unay hindi ko agad naunawaan ang nakikita ko. Ang 2 babaeng mahal ko, ang 2 babaeng akala ko'y magkaibang bahagi ng buhay ko. Magkasama sa iisang litratong nagpapakita ng halatang kasiyahan. Nakangiti sila, magkahawak kamay, at nasa background ang isang lugar na alam kong hindi ko kailanman napuntahan kasama ang kahit sino sa kanila. Nanginig ang mga kamay ko. Sinubukan kong hanapin ang paliwanag sa likod ng litratong iyon. Ngunit bago pa ako tuluyang madala ng emosyon, napansin ko ang likod ng larawan. May nakasulat na mensahe, nakakapangilabot ang bawat salita. Alam na namin ang lahat.
Ang mga salitang iyon ay tumarak sa puso ko. Sino ang namin? Sino ang nagpadala nito? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Ngunit ang mas matindi, ano ang lahat na sinasabi nila? Ang pagkalito ko'y sinabayan ng galit, takot at pagkabigo. Sa isang iglap, bumagsak ang mundo ko. Parang isang gusaling gumuho sa bigat ng mga tanong na walang sagot. Hinawakan ko ang litrato. Pinilit kong alalahanin ang lahat ng detalye ng araw na iyon. Ang suot nila, ang ekspresyon sa mukha nila, kahit ang lugar kung saan kuha ang litrato. Ngunit walang koneksyon sa mga alaala ko. Hindi ko alam na magkakilala sila. Ang alam ko, magkaibang mundo ang ginagalawan nila. Si Clara, ang babaeng palaging tahimik, ngunit punong-puno ng lambing. Si Irene, ang masayahin, ang babaeng palaging nagbibigay kulay sa bawat araw ko. Sa loob ng ilang buwan, nagawa kong itago sa kanila ang katotohanan na pinagsasabay ko sila. Oo, alam ko mali ako. Ngunit naiisip ko, paano nila nalaman? At bakit sila magkasama? Ang litratong ito ay isang patunay na may mas malalim na nangyayari sa likod ng mga mata ko. Hindi ko alam, pero may bumubulong sa isip ko. Hindi ito magtatapos ng maganda. Naglakad ako papunta sa kusina, umaasang baka may dagdag na sagot doon. Ngunit wala. Ang bawat sulok ng bahay ay tila nagtatago ng lihim. Dumirekta ako sa kwarto, pilit na hinahanap ang susunod na pahiwatig. Sa ibabaw ng kama, may isa pang sobre. Ang paghinga ko'y bumilis. Hindi ko alam kung kaya ko pa itong harapin. Binuksan ko ang sobre at tumambad ang isang sulat. Mas mahaba ito kaysa sa inaasahan ko. Ang sulat ay isinulat na tila magkasanib na tinig, maaaring mula sa kanila. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, ngunit nabasa ko ang unang linya. Alam mo bang mas masakit ang pagtago kaysa sa pagtataksil? Parang sinuntok ang sikmura ko. Hindi ko agad maipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang bawat salita ay parang lason na dumadaloy sa sistema ko. Sinimulan kong basahin ang kabuuan ng sulat at doon ko naunawaan ang lahat. Hindi lang nila nalaman na pinagsasabay ko sila. Matagal na nilang alam. Mas matindi pa, hindi ko inasahan ang susunod na bahagi ng sulat. Matagal na kaming magkaibigan. Hindi mo alam, pero simula pa lang, alam namin ang laro mo. Hindi kami magkaaway gaya ng iniisip mo. Sa halip, kami ang nagdesisyon na paglaruan ka. Gusto naming malaman kung hanggang saan mo kayang magsinungaling. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa utak ko. Parang may sumabog na bomba sa puso ko. Hindi ko akalain, hindi ko naisip kahit kailan na magagawa nila ito. Akala ko ako ang may kontrol. Akala ko ako ang nagtatago. Pero sila palang naglalaro sa akin at wala akong kaalam-alam. Pilit kong tinapos ang pagbabasa ng sulat kahit pakiramdam ko'y unti-unti akong binubura ng bawat salita. Ngayon, tapos na ang laro. Darating kami sa bahay mo mamaya. Huwag kang mag-alala, hindi kami galit. Pero gusto naming makita ang reaksyon mo kapag kaharap mo na kami ng sabay. Bumagsak ang sulat mula sa mga kamay ko. Tumayo ako, nanginginig, hindi alam ang gagawin. Parang lumulubog ang buong kwarto at ako'y nakatayo sa gitna, walang kakayahang kumilos. Ang bawat tunog, ang bawat paghinga, ang bawat tibok ng puso ko'y parang bumibilis at bumibigat. At noon ko lang napansin, may kumakatok na sa pintuan. Pagdating ng Sabado, nagpasya akong harapin si Mia. Sa lahat ng galit, sakit, at tanong na naglalaro sa utak ko, alam kong hindi ko na kayang maghintay pa. Masyado nang matagal akong nagbulag-bulagan sa mga senyales, ang bawat yakap niya na tila may bigat, ang bawat halik na tila may bahid ng kasinungalingan. Lahat ng iyon ay bumalik sa akin na parang kidlat. Kailangan ko nang malaman ang totoo. Pagpasok ko sa bahay niya, nakangiti si Mia. Para bang walang nangyayari. Para bang wala siyang ginagawang masama. Paano siya nakakayanan iyon? Ang kaplastikan niya ay tila isang maskara na perpekto niyang nasusuot. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero ngumiti rin ako, pilit na itinatago ang kawalan ng tiwala sa loob ko. Ang aga mo yata ngayon,
Biro niya habang inaayos ang kanyang buhok. Napansin ko ang pulang lipstick na suot niya, ang pabangong amoy rosas na palagi niyang ginagamit tuwing may espesyal na lakad. Hindi ko alam kung ako ba ang dapat niyang pinaghahandaan o ang isa pang lalaki, ang isa pang kasinungalingan. May gusto akong pag-usapan, sabi ko, diretso ang tingin sa kanya. Agad na nawala ang nangiti sa mukha niya, parang alam niyang may hindi tama. Pero bago siya nakasagot, tumunog ang telepono niya. Tumingin siya sa screen at doon ko nakita ang pangalan, Leah. Hindi ko alam kung bakit, pero sumabog ang galit ko sa loob. Napakabilis ng tibok ng puso ko. Ang mga kamay ko ay halos manginig habang pinipilit kong magpigil. Sino si Leah? Bakit siya tumatawag sa ganitong oras? Hindi ba't sinabi sa akin ni Mia na wala siyang kaibigan na ganoon ang pangalan? Sandali lang, ha? Sabi niya at tumalikod para sagutin ang tawag. Pero hindi ko siya hinayaan. Hinablot ko ang telepono mula sa kamay niya. Mabilis ang kilos ko na tila nahuli ko siya sa akto. Mia, sino si Leah? Tanong ko, puno ng tensyon ang boses ko. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha niya, ang bahagyang pag-igkas ng katawan niya at ang panik sa mga mata niya. Hindi siya agad nakasagot. Tumahimik siya at sa bawat segundo ng katahimikang iyon, lalo akong nagduda. Bakit mo hinablot ang telepono ko? Wala kang karapatan? Galit niyang sambit, pilit na inaabot ang telepono mula sa kamay ko, pero hindi ko siya hinayaan. Wala akong karapatan? Mia, ilang buwan na akong nagpipilit na intindihin ka. Naipikit ang mata ko sa mga kakaibang kilos mo. Pero ngayon, gusto kong malaman ang totoo. Sino si Leah at bakit siya tumatawag sa'yo? Ilang segundo siyang hindi kumikilos. Tila nag-iisip siya ng sagot, nagtatimbang kung ano ang sasabihin niya sa akin. Pero bago pa siya makapagsalita, tumunog ulit ang telepono. Ang pangalan ni Leah ay muling lumabas sa screen, kasama ang larawan niya. Larawan ng isang babae na hindi ko kilala pero may pamilyar na nangiti. Ang parehong nangiti na nakikita ko kay Mia. Dahil sa sobrang galit, sinagot ko ang tawag. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin pero sa puntong iyon, wala na akong pakialam. Hello? Malamig kong sambit sa telepono. Tumahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo bago may sumagot. Sino ka? Nasaan si Mia? Tanong ng boses ng babae, puno ng inis at pagtataka. Napatingin ako kay Mia na ngayon ay halos hindi na makatingin sa akin. Mas maganda siguro kung ikaw ang magsabi kung sino ka. Ikaw ba si Leah? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kontrol sa emosyon ko. Oo, at ikaw? Bakit mo hawak ang telepono ng girlfriend ko? Sagot ng babae, ang mga salita niya ay tila isang sibat na tumama sa dibdib ko. Naguluhan ako. Girlfriend? Paano? Hindi ko alam kung anong masakit, ang tawag sa kanya na girlfriend o ang katotohanang may ibang kinakasama si Mia. Hindi ko alam kung paano ako nakapagsalita pero sinabi ko, ako ang boyfriend ni Mia. At sa tingin ko pareho tayong niloloko. Natahimik ang kabilang linya, pero ang katahimikang iyon ay punong-puno ng bigat. Napatingin ako kay Mia na ngayon ay halos hindi na makagalaw. Parang naubos ang salita niya, parang wala na siyang maipaliwanag. Ang dating maamong mukha niya ngayon ay puno ng takot at pagsisisi. Mia, ano to? Sino siya? Tanong ko, puno ng sakit at galit ang boses ko. Hindi siya sumagot. Hindi siya makatingin sa akin. Sa wakas, may narinig akong sagot mula sa kabilang linya. Kung boyfriend ka niya, ibig sabihin tama ang hinala ko. Niloloko niya tayo pareho. Sabi ni Leah, mabigat ang boses. Narinig ko ang bahagyang hikbi niya, ang sakit na malapit sa nararamdaman ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang damdamin ko ay parang isang alon na hindi ko mapigilan. Sinubukan kong tingnan si Mia pero wala na akong nakikitang pagmamahal sa mga mata niya. Ang tanging nararamdaman ko ay galit, puot at kawalan ng tiwala. Paano mo nagawa ito sa amin?
Tanong ko, halos sumigaw. Pero bago pa siya makasagot, may narinig akong kalabog mula sa labas. Napatingin kami pareho sa pintuan at doon ko nakita ang isang lalaki na nakatayo, hawak ang bag ni Mia. Anong nangyayari dito? Tanong ng lalaki, halatang naguguluhan. Pero ang tanong niya ay tila isang bomba na sumabog sa pagitan naming tatlo. Sino siya? Bakit siya narito? At sa wakas tumingin si Mia sa akin at sinabi ang mga salitang hindi ko kailanman inaasahang maririnig. Siya ang fiancé ko. Malamig ang hangin nang lumabas ako ng opisina. Hindi ko alam kung bakit tila mas mabigat ang mga hakbang ko kaysa dati. Ang mga salita ni Mia kaninang umaga ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. May importante akong sasabihin mamaya. Aniya, ngunit hindi niya sinabi kung ano. Hindi rin siya nagbigay ng kahit anong palatandaan. Sapat na bang maghintay ako para sa sagot o dapat ko bang hanapin ang mga piraso ng palaisipan? Pagdating ko sa parking lot, natigilan ako. Si Lara ay naroon, nakasandal sa kotse ko. Ang kanyang paboritong pulang scarf ay nakapalibot sa leeg niya at ang kanyang ngiti ay parang may lihim na sinasabi. Surprise! Bati niya, ngunit ang tono niya ay may kakaibang tunog. Hindi ko alam kung bakit, ngunit parang may bumara sa dibdib ko. Bakit siya narito? Hindi kami nag-usap na magkikita ngayong araw. Si Mia ang dapat kong hintayin. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Namiss kita? Sagot niya na para bang sapat na iyon. Hinawakan niya ang braso ko at ramdam ko ang lamig ng mga daliri niya sa balat ko. Pwede ba tayong mag-dinner? May gusto rin akong sabihin sa'yo. Gusto kong tumanggi, ngunit ang mga mata niya ay parang humihila sa akin. Nasa pagitan ako ng pag-aalinlangan at pagkalito. Bakit parehong-pareho ang mga kilos nila ngayon? Pareho silang may importante raw na sasabihin. Pareho silang umaasta na parang may hawak silang baraha na ako lamang ang hindi nakakakita. Sumakay kami sa kotse at tahimik ang biyahe. Pilit kong binabasag ang katahimikan sa pamamagitan ng maliliit na tanong tungkol sa trabaho niya, sa mga plano niya sa weekend. Ngunit malayo ang sagot niya, parang wala siya sa mismong sandaling iyon. Nasa isip ko si Mia. Ano kaya ang sasabihin niya mamaya? Hindi ba dapat naroon ako sa lugar kung saan kami nagkasundong magkita? Pagdating namin sa restaurant, hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng tingin ni Lara sa akin. May kakaiba, hindi ko masabi kung ito'y pagnanasa o pagka-guilty. Sa bawat galaw niya, may tensyon. At sa bawat segundo, parang lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Nang ilapag ng waiter ang pagkain sa mesa, bigla siyang nagsalita. May dapat akong aminin sa'yo, sabi niya habang nakatingin sa akin ng diretso. Ang puso ko ay tila nag-double beat. Sa wakas ang sagot. Okay, sagot ko. Pilit na pinapanatili ang normal na tono ng boses ko. Hindi ko alam kung handa na ba ako sa sasabihin niya. May isang bagay na matagal ko nang itinatago sa'yo. Patuloy niya habang hinahaplos ang baso ng alak na nasa harapan niya. Pero hindi ko alam kung paano ito sisimulan. Napalunok ako. Nang sandaling iyon, biglang nagaring ang telepono ko. Si Mia, ang pangalan niya ay lumitaw sa screen at parang bigla akong nanlamig. Sorry, saglit lang, sabi ko kay Lara, sabay sagot sa tawag. Hello? Magsimula na tayo? Tanong ni Mia, hindi man lang nagpakilala. Diretso, walang pasakalye. Parang kaharap ko siya. Nandito na ako. Napatingin ako kay Lara na tahimik na nagmamasid. Hindi niya alam kung sino ang nasa linya. Ngunit ang presensya niya, ang paraan ng tingin niya, ay biglang nagbigay sa akin ng ideya. Diyos ko, wag naman sanang totoo ang iniisip ko. Mia, saan ka ba? Tanong ko. Pilit na pinipigilang manginig ang boses ko. Sa restaurant na sinabi mo, sagot niya, tiyak. Nandito ako, naghihintay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon.
Ang utak ko ay parang nagbabaga, pinipilit hanapin ang tamang sagot, ang tamang reaksyon. Ngunit ang mga palad ko ay nanlalamig. Binaba ko ang telepono at pilit nang ngumiti kay Lara. Saglit lang ha, kailangan kong umalis sandali. Huwag kang magmadali, putol niya, sabay kuha ng bag niya. Sa totoo lang, mas maganda kung narito siya. Tumayo siya at ang bawat galaw niya ay parang nagpapako sa akin sa upuan. Hindi ba't mas madaling ipaliwanag ang lahat kung sabay namin sasabihin? Ang mundo ko ay parang huminto. Hindi ko alam kung paano gumalaw, kung paano huminga. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na mangyayari. Ngunit ang sigurado ako, may hindi magandang mangyayari sa gabing ito. Sinundan ko si Lara palabas ng restaurant at doon ko siya nakita. Si Mia, nakatayo sa labas, suot ang paborito niyang jacket. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka, ngunit nang makita niya si Lara, ang ekspresyon niya ay biglang nagbago. Hindi sila nagulat sa isa't isa. Hindi sila nagtaka. Hindi sila nagtanong. Sa halip, pareho silang ngumiti. Isang ngiting puno ng lihim, puno ng kahulugan. At sa sandaling iyon, alam ko na. Hindi ako ang biktima ng dalawang magkaibang mundo. Ako ang eksaktong gitna ng isang mundong pinagsama nila. Sa gabing iyon, pakiramdam ko'y may kung anong mabigat na nakapatong sa dibdib ko. Naglalakad ako sa madilim na kalyeng halos walang tao, ang mga poste ng ilaw ay tila sinadyang maglaho sa bawat hakbang ko. Ang hangin ay malamig, pero ang pawis ko'y dumadaloy sa gilid ng aking noo. Naisip ko ang lahat ng nangyari sa pagitan naming tatlo, si Laika, si Mia at ako. Dalawang babaeng akala ko'y nagbigay ng kahulugan sa buhay ko. Pero sa huli, napaglaruan nila ang puso ko nang hindi ko namamalayan. Kanina lang, nagkaharap kami ni Laika at Mia sa isang coffee shop na tila naging arena ng katotohanan. Ang plano ko'y makipagkita kay Laika upang tanungin siya tungkol sa mga kakaibang kilos niya nitong mga nakaraang linggo. Ang biglaang pag-iwas. Ang mga tanong na hindi niya sinasagot ng maayos. Pero hindi ko inaasahan na darating si Mia na para bang sinadya nilang magtagpo kami ng sabay. Ang unang tanong ko, anong nangyayari? Bakit ganito? Pero bago pa man ako makapagsalita ng buo, si Mia ang unang nagbigay ng sagot. Alam mo bang matagal ka na naming pinag-uusapan, Mark? Ang tono ng boses niya ay may halong kasiyahan at panunuya. Sa halip na magalit o magtaka, natulala ako. Ang tingin ko kay Laika, na noon ay tila laging maamo, ay biglang nag-iba. Hindi siya umiwas ng tingin. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiti na hindi ko nakita kailanman sa kanya. Hindi iyon ngiti ng pagmamahal, kundi ng pagkapanalo. Mia, anong ibig mong sabihin? Tanong ko, halos hindi ko na maramdaman ang bigat ng katawan ko sa upuan. Si Lika ang sumagot, masaya ba, Mark? Masaya bang magpanggap na mahal ka namin? Ang bawat salita niya ay parang patalim na unti-unting bumabaon sa puso ko. Hindi ito biro, dagdag pa niya, malamig ang tono. Pinagsabay ka namin at alam mo ba, hindi namin kailanman inisip na magkakaroon ng problema. Kasi ang totoo, ikaw ang problema. Ang mundo ko ay tila bumaligtad. Ang mga alaala namin ni Lika, ang mga gabing magkasama kaming tumatawa, ang mga kwentuhang parang walang katapusan, bigla na lang nawala ang kulay. Si Mia, na palaging nandyan tuwing kailangan ko ng kausap, ay biglang nag-iba ang anyo sa harap ko. Dalawang taong inakala kong totoo, pero sa huli sila rin pala ang magpapabagsak sa akin. Akala mo ba hindi namin alam ang ginagawa mo? Tanong ni Mia, mas malalim ang boses. Mark, napakadali mong basahin. Akala mo ba hindi namin napansin na iba ang paraan mo ng pakikitungo sa amin? Napuno ako ng pagkalito. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy nila. Ang totoo, wala akong ginawa kundi ang mahalin sila. Sa magkahiwalay na paraan, pero tapat ang puso ko. At hindi ko kailanman inisip na magkakakilala sila.
Biglang tumayo si Laika. Tapos na ang laro, Mark. Hindi mo kami kayang lokohin. Tumayo rin si Mia at sabay silang lumabas ng coffee shop. Iniwan akong nag-iisa sa gitna ng magulong mga tanong. Ang mga tao sa paligid ay tila naging anino lang. Walang tunog, walang buhay. Gusto kong habulin sila pero hindi ko magawa. Ang mga paa ko'y parang nakapako sa sahig. Ang utak ko'y punong-puno ng mga alaala. Pero ang puso ko'y parang wala na. Sa pag-uwi ko, hindi ko maialis sa isip ang mga sinabi nila. Pinagsabay nila ako, sila ang naglaro sa akin. Pero bakit? Ano ang dahilan? Sa bawat hakbang ko, nararamdaman kong gumugulo ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan. Gusto kong sumigaw, gusto kong magtanong, pero wala namang sasagot. Pagdating ko sa apartment, binuksan ko ang bintana. Ang malamig na hangin ay dumampi sa mukha ko, pero hindi nito naibsan ang init sa loob ng dibdib ko. Kinuha ko ang cellphone ko. May isang mensahe mula kay Lika. Huwag mo nang subukang magtanong, hindi mo kayang malaman ang lahat. Sa ilalim nito, may mensahe rin mula kay Mia. Kung gusto mong malaman ang totoo, magpunta ka sa bahay bukas ng 9:00. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang bawat posibilidad ay tila naglalaban sa utak ko. Paano kung isa itong panibagong laro? Paano kung masaktan ulit ako? Pero hindi ko kayang magpigil. Gusto kong malaman ang katotohanan, kahit pa ang kapalit nito'y mas masakit pang sugat. Kinabukasan dumating ako sa bahay ni Mia. Sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko'y ang bigat ng katawan ko. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, kaya pumasok ako ng walang ingay. Sa loob, tahimik ang lahat, pero ang isang mababang tunog mula sa likod ng bahay ay nagbigay ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Sinundan ko ang tunog. Ang mga mata ko'y naghahanap ng sagot sa bawat sulok ng bahay. Pagdating ko sa likod, nakita ko si Mia. Nakatalikod siya, abala sa isang bagay. Mia, tawag ko, ngunit hindi siya lumingon. Nang lumapit ako, napansin ko ang isang bagay sa mesa, isang envelope, bukas at puno ng mga larawan. Kinuha ko ito at ang mga larawan ay nagbigay ng panibagong dagok sa akin. Hindi ko maipaliwanag, pero ang bawat larawan ay parang isang piyesa ng puzzle na nagpapakita ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang huling larawan sa envelope ay ang nagpawala ng hininga ko. Isa itong larawan ko, kasama si Lika at si Mia. Pero hindi ko maalala kailan ito kinunan. Sa likod ng larawan may nakasulat, ang totoong laro ay magsisimula pa lang.